ang kalikasan. Magsiawit tayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan ni loob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay na iyong anak na Panginoon naming Hesus Kristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mo makamtam namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo munang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumakanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. 1 taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't inyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong butihin. Pag itinalako yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi,
Ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanaong bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawal, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kaniya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw niyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa lahat ng nanonood sa atin sa lahat ng social media platform natin. Naranasan na po ba ninyong mapagbintangan o mapag-alinlanganan? Naranasan nyo na ba na hindi maniwala sa iyo ang iyong kapwa? At lalong higit na masakit, napakahirap kapag ang nag-alinlangan sa iyo ay ang iyong mga kapamilya o mga kaibigan. Naranasan nyo na po ba yan? Naranasan nyo na bang pagdudahan kayo ng sarili nyong asawa? Naranasan nyo bang pagdudahan ka ng sarili mong kapatid? Naranasan nyo bang pagdudahan ang iyong sinseridad na mga kaibigan mo? Ako, biktima rin ako niyan. Naranasan ko rin yan. Naranasan ko na kahit anong gawin mong mabuti, pagdududahan ka. Napakahirap na kahit mabuti ginagawa mo, pagdududahan ang sinseridad mo. At panigurado ko, gayon din ang iba sa inyo na naririto ngayon. Na kayo mismo, mabuti ang hangarin, maganda ang nais, pero pinagdudahan ang sinseridad. Ngayong araw na ito'y ginugunita natin ang kapistahan
na mahal na Birhen ng Fatima. May 3 bata, kung naalala nyo kung sino ito. Si Francisco, si Jacinta, si Lucia. 3 bata na pinagdudahan ng mga tao at otoridad, maging ng sarili niyang pamilya, ng kanilang mga sariling pamilya. Pinagdudahan yung 3 na ang sabi lang naman ng 3 bata, nakakita sila ng isang magandang babae na nagsasabing magdasal ng rosaryo at tumalikod sa masama. Nung sinasabi ng 3 bata yaon, pinagdudahan sila. Anong pagdududa? Ang sabi ng mga tao, may mga toyo yata itong mga batan to. Maging ang kanilang sariling mga pamilya, pinagbawalan sila magsalita tungkol sa isang babae na mahaba ang buhok, maputi, maganda, may hawak ng rosaryo, nagdadasal ng rosaryo, pinagdadasal lang ng tao ng rosaryo at pinatatalikod sa masama. 3 batang walang muwang pinagdudahan. Hindi naniwala ang mga tao sa kanila hanggang dumating ang milagrong pinakita ng mahal na Birhen na siya nga ay totoo, ang Immaculada, ang mahal na Birheng Maria na nagpakilala sa araw na ito, May 30 ng kanyang kapistahan, pinakita niya na kung saan, kung sino't ano siya. Pinigyan niya ng katwiran ng 3 bata na sina Francisco, Lucia, at saka si Jacinta, na kung saan pinagdudahan ng maraming tao. Pinagtawanan, kinutya, pinagbawalan, tinakot, wag lang magsalita tungkol sa mahal na ina. Lagay natin sa buhay pananampalataya natin. Tayo rin po nakakaranas ng sinisiraan. Panigurado ako sa inyo, maraming nagsisimba rito, kasama na ako doon, na dumanas na tayong sinisiraan tayo. At kung minsan ang naninira sa atin ay yung pang kapamilya natin, kamag-anak, at ang masakit kapag ikay taga-simbahan, ang naninira sa iyo, mga naglilingkod din sa simbahan. At dahil na sinisiraan ka, ano nangyayari? Marami sa atin nanghihina ang loob. Ayaw na maglingkod. Ayaw nang umatin sa kanilang schedule. Ayaw na magsimba. Nasabihan, napagalitan, napuna, nagtatampo na, umaayaw na, pinagdudahan, nakarinig ng hindi magandang salita, tumalikod na. Maraming ganyang lingkod sa simbahan. Maraming nagtatampo, maraming tumatalikod, maraming umaayaw dahil sa mga pangit na salitang naririnig nila. Minabasa ko sa Facebook, yun daw bulaklak, yung halaman, buhusan mo man yan ng tubig kanal, tutubo at tutubo pa rin. Ang halaman, buhusan mo pa rin ng tubig na marumi, lalago at lalago pa rin. Mga kapatid kong naglilingkod o nasa simbahan, mga kapatid kong naririto, buhusan man tayo ng maruruming salita, hindi dapat mapigil ang paglago natin sa pagyakap sa pag-ibig sa Diyos at paglilingkod. Ang pangit na salita ng kapwa natin dapat lalong magpatingkad ng pagnanasa nating maglingkod sa Diyos. Dahil ang paglilingkod natin, ano sabi ni Jesus nung siya'y sinisita? Sabihin mo nga ako, ikaw ang Mesiyas. Ano sabi ni Jesus? Di nyo pa ba nakikita yung ginagawa ko? Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo naniniwala. Hindi tayo kailangan nagpapaliwanag ng maraming ulit kanino man. Gawin lang natin ang tama. Maglingkod lang tayo ng buong pagmamahal. Siraan man tayo ng siraan, sabihan man tayo ng sabihan ng pangit na salita, lilitaw ang mabuti nating gawa. Walang pangit na salita, walang pagdududa, walang panunumbat ang maaring sumira
sa pag-ibig natin, sa paglilingkod natin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Alam ko maraming minsan nagtatampo sa simbahan. Alam ko maraming nagtatampo minsan sa mga naglilingkod sa simbahan. Huwag kayong tumingin sa mga sinasabi ng ibang tao. Huwag niyong pakinggan ang mga puna. Huwag niyong pakinggan ang mga sumbat, panlalait, paninira. Pakinggan niyo si Jesus Nazarenong tumatawag sa iyo sa pag-ibig niya. Tayong lahat, pwede tayong mamungkadkad, pwede tayong tumubo. Sabi ko nga sa inyo, kung yung halaman, buhusan mo ng tubig kanal, tutubo pa rin. Ikaw pa kaya na nasa Panginoon? Ikaw pa kaya na nananalig sa poong Jesus Nazareno? Hindi ka lang nakatungtong sa lupa, nakatungtong ka sa pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno, na kahit anong ipukol sa iyo at ibuhos sa iyo, tutubo pa rin ikaw para maging mabuting tao para sa kapwa. Ang tatlong bata, si Francisco, si Lucia, si Jacinta, siniraan, pinagdudahan, pero nanatiling nangangaral kahit bata sa pag-ibig ng mahal na ina, ang Birhen ng Fatima. Kaya patuloy tayong lumapit sa poong Jesus Nazareno. Lapit din tayo sa mahal na ina, na anuman ang pagsubok natin, anuman tanggapin nating pangit na salita, mapaglabanan natin at lalo tayong maging matibay sa paglilingkod sa Kaniya. Walang hirap, walang sakit, walang karamdaman, walang paninira, walang dumi ang maaring humadlang sa pag-ibig ni Jesus Nazareno sa atin. Kapatid ko, tumubo ka pa rin, umunlad ka pa rin, kahit sinisiraan ka. Manatili ka pa rin mabuti, kahit pangit ang sinasabi laban sa iyo. Manatili ka pa rin sa pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima, hilingin din natin ang kanyang tulong. Ipagdasal din natin ang ating mga sarili at pamilya na patuloy tayong makapaglingkod sa kanyang anak kahit na nasa matitindi tayong pagsubok ng buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, ihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Panalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Ay itutugon po natin, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo.
Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tumahimik po tayo sumandali para sa ating mga pansariling kahilingan at mga pasasalamat. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aking Panginoong Yesus, ako'y inibig mo at inaking labo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas, inigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming paghahain ngayon, ang mahal na birhey ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa na iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong pinili maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak, na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu ng banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kaya ninalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. niling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat
ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ang siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan na walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang pagliligtas na pakikinabang sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin na iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga dasalan at mga imahen upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kami maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, naming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang gustong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inululhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal 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 ka namin. Nuestro
binulwalhati ka at